Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako pa rin ho si Eli Saludar. Kasama natin si Sek Jing Paras. Sek Jing, magandang araw. Araw, paring Eli. Ito na naman tayo sa Iparas kay Paras. At tila ang ating mga kababayan, galing lang po ako sa Cebu. Nag-attend ako ng mga parallel organization anniversary. Galing din ako ng Tagum, Davao at mayroon din kaming malawakan na pagpupulong, isang forum. I-greet ko yung aming chairman sa Kampilan ng Mamayang Pilipino, si Colonel Cesar Contapay, sa kanyang pagselebrar ng kanyang birthday kahapon. At doon, na-meet namin yung mga grupo from the barn, yung mga Muslim brothers natin na nag-organize din ng mga parallel organization para kay Vice President Sara Duterte. So, doon po naririnig natin ang hinaing ng ating mga kababayan. Pero hindi na nila pinapansin ang impeachment. Sa maraming mga naka-attend doon, kung sa 100%, sa masasabi natin, malaki ng 10% ang nakikinig. Para sa ating mga kababayan sa Mindanao at sa Visayas, itong impeachment ay isa na lamang bahagi ng propaganda ng administrasyon at ang mga Pinklawan at Dilawan. Parang sarswela na lang ito dahil alam na ng tao kung ano ang patutunguhan at ano ang boto na makakalap against or for the impeachment. So, sabi na nila walang mangyari na impeachment. Ito na lang ay battle of propaganda among the prosecution lawyers at pang-aapi sa mga testigo, lalo na yung hostile witnesses. Pero dito ay siyempre, yung marami ang perception na talagang gustong gamitin lang itong impeachment para sirain yung imahe at kredibilidad ni VP Sara Duterte. Tama ka po, paring Eli, at it's really a propaganda mechanism. For the purpose, alam naman nila from the start that they don't have the numbers. Pero they still believe that by constantly projecting, kunyari, itong babading-bading na abogado na may make-up pa sa kilay at saka sa pisngi, talagang ilang beses na pinahiya ng presiding officer. Pero sige pa rin ang sige. At mayroon din, mabuti na rin ito dahil nabibisto tuloy yung mga alam na natin na boboto talaga to convict. Isang membro dito sa pamilyang Tuplok, nilalait pa yung isang testigo na estupido. Ang tabi na tuloy ng tao, yung nagsasabi ng estupido, mas estupido pa kaysa doon sa testigo. Yun ang sinasabi ng karamihan na nakausap ko doon sa Mindanao kahapon, paring Eli. Pero dito ay sa katapos to na pagdinig yung trial sa impeachment, ay dito lumutang isa yung sa dating SDO, no, at si Acosta nga binabanggit mo. Oo. Tapos ay nahingan ng reaksyon ng Malacanang diyan na parang ang Malacanang kasi 'di ba sa ngayon ng ehekutibo 'yan. Ano ba ang kanilang papel muna dapat sa impeachment? Kung we look back, ang sinasabi nitong si McCoy Jr., ang sinasabi niya ay yung impeachment, isang bagay lang yan na makakaabala sa ating ekonomiya, sa ating resources at panahon. Sabi nga niya, tinitext daw niya lahat yung mga member ng House na hindi siya pabor sa impeachment. Pero, alam mo itong tao na ito, mahilig magmaang-maangan, mahilig magsinungaling. Pero, pasad lang niya yan, pero sa ilalim, talagang iba ang kulog ng dinadamdam nito. So, it transcends also
to his underlings in Malacanang. Tulad nitong si Lucaret, no? Itong si Lucaret Castro, alam mo, under the separation of power, ang ating saligang batas has vested the impeachment process, the impeachment, then the trial, sa both houses of Congress, paring Eli. Ang Malacanang, observer lang siya, pero dahil madaldal at Lucaret nga, nakikialam din, tulad nitong ginagawa niya, nagbibigay ng opinion which is most likely to influence the members of the Senate. Na ito yung damdamin ng Malacanang at ito dapat yung sundin nyo sa boto nyo. Parang ganun ang lumalabas. So, pakinggan natin itong sinasabi nitong Lucaret na babae dyan sa Malacanang. Yusek, gusto ko muna pupuntahan yung naging testimonya ni Gina Acosta, yung former Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte. During the impeachment trial, nagkaroon po ng exchange si Acosta and si Senator Judge Amy Marcos, kung saan po sinabi niya or she clarified whether Vice President Sara Duterte personally handled or took any of the confidential funds na dinisburse niya, or katabi niya daw ba si Vice President Duterte habang ginagawa niya yung mga report or dokumento regarding this funds. But sabi po ni Acosta, she never saw the Vice President take or keep any of the money. Siguro po, in this kind of exchange, how does the palace view ito pong line of questioning ni Senator Amy? Karapatan naman niya po magtanong bilang judge, pero makikita niya po kung saan papunta yung kanyang tanong. Unang-una ay nais niyang malusot ang Vice Presidente sa mga akusasyon tungkol sa paggasta ng confidential funds. Dahil sa mga tanong niya, ipinapakita niya na ito'y hindi nahawakan physically yung pera at hindi daw kasama sa paggawa ng mga dokumento. Pero tandaan po natin, mismo ang witness ay umamin na ang nag-utos na ibigay ang confidential fund, buo, yung 125 million, ay utos ng Vice Presidente sa kanyang security officer na si Colonel La Chica pagdating sa OVP. So, ang ibig sabihin nito, ang may command, ang may control, ay walang iba, kundi si VP Sara. So, hindi kailangang makita ng SDO personally kung nahawakan physically yung pera. Di naman kailangang hawakan ng pera para magastos. Pwedeng iutos lamang ito. At muli, makikita dito ang control, ang command ay nanggagaling sa Vice Presidente at yun mismo ang inamin ni SDO or rather ex-SDO ng OVP na si Gina Acosta. Hindi siya nagpatumpik-tumpik na aminin na ang lahat ng nag-utos nito ay walang iba kundi si Vice Presidente. Ito nga nagpapasira kay Marcos dyan sa Malacanang. Napaka-simplistic at saka very shallow that just because si Acosta has testified na she turned over the amount of 125 million to the security officer of the Vice President already means that the Vice President was the one involved in spending the money. Kaya nga may security officer at this involves not an ordinary fund but a confidential fund or intelligence fund. Sometimes they are identical, is for the purpose of securing and gathering intelligence. Not only to protect the Vice President, the life of the Vice President, to protect the employees of the Office of the Vice President. Yun ang role dito ng security. As to where the money was spent, wala pang Ibang issue yun. Ibang issue. wala pang hindi pa natanong sila Chica kung saan napunta. So how can this Lucaret Castro of Malacanang make already a conclusion na ililigtas ni Amy si Vice President na wala naman dapat ililigtas pa? Paring Eli. Nauna na itong daldal nitong Lucaret. In the first place, it's very unethical for her to make a comment because she belongs to a different department.
At dapat nilirespeto nila ang Senado bilang executive department sila against the separate department which is handling the impeachment case. Pero bakit siya magbibigay ng sarili niyang opinion tungkol dyan? Dapat bilang tagabasa lamang, or hindi, she's not even a spokesperson, tagabasa lang ng mga report, wala dapat siyang karapatan na mag-comment because ang job niya is tagabasa lang ng report, mga accomplishments ng iba-ibang departamento under the office of the President. Di ba? Yung ba yung ibig sabihin, di ba? Kasi ang kanyang designation Palace Press Officer. Press officer. So, iba yan sa spokesperson. Ang spokesperson tulad ni Panelo noon, nila Harry Roque, nila what's his name? Si Nograles, sila talaga, they speak for the President. And they can render their own personal opinion. Ito, wala siyang ang dapat nga magsalita dyan, yung kanyang amo, yung si Gomez. Pero si Gomez, hindi katulad nitong Lucaret na ito na mahilig magdadaldal. Minsan, ni-usurp niya ang power ni Gomez, parang Eli. Oo. So, hindi dapat karapat-dapat na magdadaldal ito. Pero talagang naging na ito siya, kengkoy na siya dyan sa Senado. At hindi na bali sa kanya, pinagtatawanan siya ng mga reporters, pinagtatawanan siya ng taong bayan, parang Eli. So, dito dapat ang dapat na maging hakbang dito ng Malacanang, kanilang posisyon, mag-antay kung ano magiging kalalabasan ng hearing. Oo. At saka, alam mo, nasabi na natin ito. If you look back to the number one article of impeachment, yung sinasabi nating betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and I think graft and corruption. Doon sa lump up in Article 1, which says that the Vice President is guilty of misuse and misappropriation of the confidential funds. That's why she suffers the offense of betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption, or the equivalent, so to speak. Pero ang tanong dyan, has he already committed misuse? Has she already committed misappropriation? Doon sa pagtatanong ng presiding officer, nung nag-clarify siya, tinanong yung testigo, ano na bang level ng investigation ang Commission on Audit? Sir, yung nag-declare lang ng ano ba yun? I-refund, anong tawag niya? Yung notice of disallowance. Notice of disallowance. Pero yung AOL, nasa na bang level yan? Wala pa, sir. Wala pang determination na may misuse or may misappropriation. Presuming that there is, even to the extent that it goes to the Commission on Audit, the commissioners. Nabotohan na ng mga commissioners. Nabotohan na, presuming. That is yet no final. The COA, which is the basis now for the impeachment, Article 1, na nanggaling yung where they coming from, that they will prejudge the Vice President for misuse and misappropriation. Wala pang findings. But presuming na may findings na, that is not final. So how can the Senate judges now say na guilty na ito, misuse or misappropriation? Wala pang final ng because under the process of under the right of due process for every citizen that is being accused of a crime,
the entitlement of due process must be exhausted. Ha? Mayroon nga tinatawag exhaustion of administrative remedies. In this case, hanggang COA pa lang. And under the law, this is appealable to the higher court. So, wala pang judgment ang ating COA as far as this is concerned. And the final judgment on the issue of misuse and misappropriation has not yet been exhausted, paring Eli. Matagal pa yan kasi sa mga nakaraan, di ba, may mga dineklara na notice of disallowance. Sumabot ng mga 5 to 8 years eh. Yes. Sa Supreme So, Court. ano ngayon? Ano ngayon ang desisyon ng judges niyan na hindi pa naman tapos? So, hindi na pwedeng gawing ebidensya ng mga Hindi. senator judges kasi hindi pa final. Because kung hindi final, pwede ma-reverse ang court. Ha? Kasi that would constitute a grave abuse of discretion. Maski sinasabi nila na the Supreme Court would not encroach on a purely function of the Senate. Pero if the Senate has committed a grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, excess of jurisdiction, under the 1987 Constitution, which is new, itong provision ng judicial review, ay makikialam ang Korte Suprema when there is a violation of due process, which amounts to grave abuse of discretion. So, posibleng mabaliwala lahat ng impeachment. Mabaliwala yan. Because maski hindi sila manghihimasok because it is still a level of political issue. But once there is a sign of a justiciable issue by the Supreme Court, to the extent that there was established a grave abuse by the Senate acting as a impeachment court, aabot pa rin yan. So, when the Senate decides on an issue which is premature kasi kailangan pang magkaroon ng final decision, mali yun. Ha? Kasi premature ang ginawa kasi ng House Committee on Justice is to be prematurely conclude that the Vice President has misused and misappropriated the funds. But at that level, as far as COA, wala pa. Hindi pa final. So, that could not be made as a basis for their impeachment complaint. Paring Eli. Okay. Ito, may dagdag pa. Ito, magandang tanong kasi tinanong din Malacanang. Sige, okay. Pakinggan natin si Jose Castro. Impeachment lang po. So from your responses na tinuturo ni Acosta si VP Sara, is Malacanang saying that these admissions are enough to convict the Vice President for this article? Depende po iyan sa magiging desisyon ng mga judges. Lagi naman nila sinasabi na ito ay politika. At mukhang hindi sila pupunta sa ebidensya. Pero ang mga kababayan natin, mas marami ang gusto na ebidensya ang gamitin kaysa sa issue ng politika. Kasi kapag ebidensya ang ginamit natin, mas matutugunan natin unang-una ang due process, justice, at kung ano ang nararapat at magiging benepisyo nito sa ating bansa at sa taong bayan. Yusek from Rafi Ayeng of Daily Tribune po. Nananawagan po ang mga seaman na hindi nakakakuha ng kanilang seaman's book at iba pang dokumento matapos mahak ang system ng Marina. Tanong po nila kailan daw po ito maiisaayos at ano po yung latest update from Marina at may mga na-compromise daw po bang data ng mga seaman sa nangyaring hacking? Sa ngayon po ay nakikipagtulungan ng DICT sa Marina dahil totoo pong nangyari po ito. At nais po nilang mapabilis ang pagtugon dahil marami po tayong maaapektuhan ng mga seafarers. So, sa ngayon po ay ibabato ko mismo ang pinakadetalye sa DICT kay Secretary Henry Agosto. So, ang binabanggit niya, kung ebidensya, kasi yung unang mga tanong
sinasabi niya na may ebidensya na na para madiin daw si VP Sara dahil siya raw may control, inutos siya na ibigay yung pera kay Colonel Lachica. So, ang binabanggit niya, dapat yun ang pagbasihan. So, ikaw para Pero wala pang ebidensya that points to the misuse and misappropriation of funds. These were all process lang muna to ng paggamit ng mga underlings. Ha? Wala pang ano na si VP Sara binulsan niya yung pera. Mabuti sana kung nagsabi na si Acosta na kinuha po ni VP Sara, instead of giving to La Chica, pumunta sa kamay ni Sara yung 125. That would have been pwede yan, sabihin mo na. masabing misuse unless the Kaya Vice President ibinulsa. is able to liquidate it. Pero napunta kay La Chica eh. So paano nitong lukaret na itong kumag na itong babae na ito na magsabi na the Vice President is already found to have misused or misappropriated based on evidence. There are yet no evidence to prove that the Vice President has even received a single cent of that that confidential funds, parang Eli. Yes. So, Okay. nakikialam na ito, talagang So, parang walang gusto- hiya talaga itong babae na ito. So, parang binabanggit mo sa Jing, gustong impluwensyahan ng executive Yes. yung kaisipan ng mga senator judges. Oo, totoo yan. Dapat hindi siya nagsasalita. Yung kanyang pangulo nga, hindi nagsasalita. Siya pa, na tagabasa lang siya dyan. And she's making her opinion be valued and being the one representing Malacanang, it will influence even if she has no power or function to do that. But sa pagdadaldal niya, ini-influensyahan niya ang mga judges na hawak ni McCoy Jr. Yung mga nakinabang doon sa campaign funds noong eleksyon. Oo. Okay, so abangan natin ang mga susunod pa rin na impeachment trial dyan po sa Senado at bukas meron pa ulit sa Wednesday. Okay, so yan lang po muna. Huwag kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Yes.